Reproductive Health Bill o kilala sa tawag na RH Bill. Naipasa ito noong December 21, 2012. Ngunit, bakit nga ba napakainit ng isyong ito? Ano nga ba ang RH Bill? Bakit nga ba ito pinagtatalunan ng simbahan at pamahalaan? Maganda yung panukalang batas na ito. Bago naman yan ilabas, nagkaroon naman yan ng mga masusing pag-aaral. Nagkaroon ng at ang nag-aral ay hindi lang basta-basta, kundi mga eksperto, mga scientists, mga expert, at even ngayon na ginagamit siya, patuloy ang tinatawag na pharmacovigilance. Ibig sabihin, tinitingnan din kung mayroong mga masamang epekto ito at sa mga mothers din. No? Mas maganda yun kaysa naman kung talagang hindi kaya yung natural na pamamaraan, mas magiging delikado sa kalusugan ng isang nanay kung taon-taon manganganak siya at very burden din sa isang family na mag-alaga o mangalaga ng napakaraming anak. Sa nila magandang RH Bill. Maganda yun. Kaya lang, kung gagamitan natin ng contraceptive, siguro pinakikialaman na natin ang kayang gawin ng Diyos. Ang magplano ng pamilya, pero kasama natin ang Panginoon. Kapag ang isang bagay ay pinayagan ng Panginoon, mangyayari yun. Pero kung ang tao na mismo ang gagawa para pigilan, minom ng kung ano-ano, gumamit ng kung ano-anong instrumento, at ngayon kung iyan gagamitin mo para pigilin mo yung pagkakaroon ng anak, siguro sa akin hindi kalooban ng Lord yun. Nagsagawa kami ng isang survey kung saan tinatalakay ang Reproductive Health Bill. Sa aming pagtatanong, may mga taong hindi sang-ayon dito at may mga tao din namang sumasang-ayon. Ngunit, marami pa rin sa mga Pilipino ang walang ideya tungkol sa isyong ito. Nasa isang individual pa rin ang desisyon kung sang-ayon ba sila o hindi.